magto 2 years na kami dito sa Canada at nararamdaman ko na ang inip. At dahil ako kasi meron akong parang 2 years na grace period, ang ano ko, transition, ganyan. So, parang in 2 years, kahit anong gawin ko na bago, iba yung energy ko, iba yung adrenaline ko. So, in this episode, i-share ko sa inyo ang 5 cons in living in Labrador City. Number 1 ay, no doubt, is yung winter. Hindi lang sa sobrang baba na temperature, up to negative 40 degrees. Average is negative 20 degrees dito sa Labrador City. Hindi lang yon, is mahaba pa. Mahaba ang winter months dito. So, nag-start ang winter dito ng November. And then, it can extend up until March na malamig talaga outdoors. Yung hindi ka pwedeng lumabas ng naka-hoodie lang, ganyan, sa mga ganong panahon. So, kailangan ka talagang naka-jacket at kailangan naka-turn on yung heater mo sa loob ng bahay. Dati na, naging hadlang sa akin dati yung weather para pumunta dito sa Canada. It's one of the cons dito pagpunta ng Labrador City. But I think it's not enough reason para hindi ka pumunta ng Canada kasi it's very livable naman din yung town kahit na mababa yung temperatures dahil sa yung heating dito is hindi mahal. So, may access ka talaga sa electricity na kailangan mo for heating. At yung kotse din naman dito is madaling makakuha. So, may access ka sa transportation. And yung town naman is prepared siya sa mga snow clearing, ganyan, and all that. So, safe naman. And driving. So, basically, ang pinaka-adjustment mo lang talaga doon is, yung, syempre, hindi ka masyadong nakakalabas for fresh air, for exercise, for vitamin D, ganyan, at yung just the liberation, and just the benefit of you can go outside any time of the day or any day you want. You won't have that luxury dito. You won't have that luxury here in Labrador City during winter months. So definitely isa yan sa mga cons ng living dito sa Labrador City. Pangalawa, cons living in Labrador City is very limited ang fresh produce or even other food dito sa town. So although meron namang mga, syempre, basic necessities like yung meats, poultry, yung fruits, vegetables, meron naman dito pero mas mahal sila kasi nagagaling pa sila sa kung saan. Or pwede ka naman mag-source galing sa ibang part ng Canada or meron din ng mga nagbebenta dito. Yun nga lang, mas mahal na. So, kung mas mahal yung mga bagay na yun, hindi mo sila makakain ng mas madalas, diba? Hindi mo din sila makakain ng whenever you want. Kasi minsan may long deliveries ng ganun. So, definitely, it's one of the cons for me. Yung pagkain, availability and affordability and freshness ng mga pagkain dito from groceries. And another thing is yung mga food options outside, yung mga restaurants, nakakainan, walang mga healthy options nakakainan din sa labas. So, ang meron lang dito na kainan is McDonald's, Tim Hortons, Mary Brown's, 2 pizza places. Merong mga restaurants like Barbecue. Masarap daw doon, di ba ako nakakain? Pero on the expensive side siya, ganyan. May mga wings, ganito, mga fish and chips na options. And meron din nakakabukas na Filipino restaurant na gano'n. Pero imagine, yun lang lagi yung option mo for all year round and for how many years dito. So, kaya kami kapag nag-out of town kami, make sure namin na kaya yung mga tao is nag-out of town pa para din ma-enjoy yung ibang mga food choices sa ibang mga lugar ng Canada. So, ayun yung pangalawang cons. Kaya,
pero kung magaling ka naman magluto, ayan, pwedeng hindi naman ito sa'yo, hindi naman ito sagabal sa iyong pang-araw-araw na pagkain needs. Kaya natuto rin akong magluto dito more. Actually, sa Dubai kasi nagluluto rin naman na ako. Number 3. Although, madaling makakuha ng trabaho dito at sakto lang naman yung mga available jobs dito sa mga sa population, is limited yung positions na available dito sa Labrador. So, kung let's say you're an engineer, civil engineer, for example, or galing ka sa sales, or marketing, or business development, very limited to none yung mga ganyang klaseng trabaho dito. So, kapag nakakuha ka ng trabaho, yung career growth mo dito sa Labrador City is very predictable. Dahil dito kasi hindi nila ina-aim yung profession or yung designation, ganyan. Ang ina-aim nila is yung kumpanya. Kasi yung IOC na mining dito is sila yung mataas magpasahod. So, kung wala sa pangangailangan ng IOC, yung experience mo, yung talent mo, ay very limited lang ang magkakaroon ka ng options dito sa Labrador City. So, if you're on the financial section, IT, yun nga, business development, marketing, sales, or iba pa na hindi nila kailangan sa mining, hindi mo ma-expand yung yung horizon mo, or hindi ka makakakuha ng trabaho na related sa ganong klaseng trabaho mo before or target mo, 'di ba? Example, ako sa UAE, more on the business development side, operations, ganyan. So, target ko talaga nun is managerial sa operations or human resource or office management, ganyan. So, yung pathway yung career growth ko sa UAE na yon, hindi siya magma-match dito sa Labrador City. Walang ganong career path na available para sa akin dito. Pero nonetheless, ang trabaho ko ngayon is office job na customer service related, sales related, pero it's not a continuation of my career na na-build ko, and it's not an elevation din ng career ko. But to be able to do that here in Labrador City in Canada with all the opportunities, ay havay na rin sa akin, maganda rin na rin sa akin, at pabor na rin sa akin nun. At least in the meantime in my career. So basically, kung mas very particular ka sa ganung bagay, ay sa IT, for example, or finance, you might want to consider other provinces like Ontario or Alberta sa ganung mga professions. But if you are willing to settle with retail and even other industries dito sa Labrador City, ay ikaw nang bahala doon, Chi. Ang pang-apat ay ang tax. Mataas ang tax dito, 15%. At sa bonus, 30%. Diba? May mga lugar na mas mababa ang tax dito sa amin, pero mas magaganda ang benefits, mas matataas ang sahod, like Alberta. Kaya nilagay natin ito sa cons. So, kung iaano mo yung benefit dito sa town, yung mga amenities dito sa town comparison dun sa tax na kinakaltas sa mga tao, ay magpo-fall talaga siya under cons living dito sa Labrador City, which is mataas na, 'di ba? 15% sa mga binibili mo, 15% din sa sahod mo. And ang pang-lima, actually this last one may be a deciding factor to a lot of you, is yung healthcare dito sa Labrador City. So, ang town, it has about 10,000 population. Labrador City and Wabush, magkatabi na town yan. We're called Labrador West. At meron lang kaming isang public hospital. At sa isang public hospital na yan, isa lang yata ang doktor dyan, kung hindi dalawa. Nung experience namin, last year, si Chia, nung inuubo siya at nilalagnat siya. So, pumunta kami sa emergency. Di tulad sa UAE, dito, sa emergency kagad. Although
pwede kang kumuha ng family doctor, pero suntok sa buwan daw yung pagkuha ng family doctor dito. Dahil kahit yung mga taong sobrang tagal na dito ay wala silang family doctor. At ang diretsyo mo dito is sa emergency. So, kapag may complaint ka, any physical complaint, pupunta ka sa emergency. At syempre, ang emergency, may triage yan. I-assess ka nila based on kung ano ang severity ng dinadamdam mo. So, ngayon, kung ang pupunta ka doon, ang mild lang naman ang kailangan mo, wala ka namang ibang other options na pupuntahan kung hindi yung emergency, di ba? So, nung pumunta kami doon, kahit nung recently lang galing din kami doon for Chia, is 6 to 8 hours ang pag-aantay mo bago ka ma-attendan ng doktor. And, sa mga iba, although hindi kami yung naka-experience, sa mga iba na nagsasabi din, hindi lang basta-basta yung wait time ang may problema. Ang problema din nila is yung equipment na very limited dito ang kaya nilang gawin. Kapag hindi nila kaya dito, i-refer ka nila sa St. John's. At ang pamasahe sa St. John's dito by air is around $800 to $1,000 one way. So, imagine, you would have to fly pa to St. John's to get attended. Kaya, yung iba din na sa pregnancy dito, kapag yung medyo may, kahit hindi complicated kahit may konting doubt lang sila or hindi kaya nung OB na nandito sa Labrador, is i-refer ka nila sa St. John's. So, imagine kung buntis ka, 6 months or you have to stay there for a month or 2 months, syempre wala naman dun yung bahay mo. So, magre-rent ka. Although, meron mga accredited na rented place na mas mababa. I think $30 per hour, per day, meron sila ganon. But still, diba, yung hassle na pupunta ka doon, yung trabaho mo, yung asawa mo pa, syempre kailangan mag-leave din para may kasama ka din doon. So, yung mga ganong kaganapan na hindi namin na-experience sa UAE. So, in UAE, maraming hospitals. Baba ka lang sa building mo, katabi mo may hospital na dyan. Maganda rin ang insurance ng UAE sa mga companies dahil required ang insurance sa mga expats. Ay libre din naman ang insurance doon kahit walang tax na binabayaran ng mga tao doon. Libre sila ng insurance from their sponsors, from their employers. Kaya kami, nung panganganak ko, sayang nga hindi ko na-vlog yun. Di pa kasi ako nagpa-vlog nun So, very convenient ang, sa hospital sa UAE. Now, in terms of skills ng doctors kapag surgery ganyan, hindi ko yan masasabi. Dahil, although, wala naman pala dito nun. So, sa St. John's ka pala nila i-refer pag mga ganong klase na kapag magkailangan ng medyo mahirap na gagawin, i-refer ka nila sa St. John's. So, yun ay malaking bagay na i-consider ninyo, especially if meron na may pre-existing condition, hindi masyadong, yun ang i-consider nyo, lalo na kapag may pre-existing condition kayo. It's very, 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 very important na i-assess ninyo kung gaano ba kahalaga yung access ninyo sa healthcare and gaano ka-immediate dapat yung care ninyo sa ganong bagay. Dahil, very, 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 very poor ang healthcare po dito sa Labrador City. Ang kagandahan lang is, of course, walang bayad. At kung mild lang naman yung nararamdaman mo at kaya mong mag-antay at gusto mo lang is walang bayad, edi okay lang. Pero, yun nga, super duper haba yung pag-aantay at wala silang pedya dito, yung specialist sa mga kids para merong record yung baby mo, alam mo yung ganito, tatawagan mo lang, ganyan, wala silang ganon. Sa emergency lahat ng punta mo sa ganoon. At kapag may kailangan test na gagawin, meron ng oras yung test nila, papabalikan ka pa the next day, ang tagal pa ng results, ganyan. So, yan yung number 5 at I think pinaka mahalaga na kailangan yung i-consider na before you move here. Kailangan yung i-consider on choosing whether or not na pipiliin nyo itong province na ito. So, ayan, meron din akong isang video about the pros naman kung bakit nyo pipiliin itong Labrador City. Now, if you are going to ask me kung uulitin ang pagkakataon, kung pipiliin ko ba ang Labrador City, my answer would be yes.
Labrador City may be your best option if you are new, if you are immigrating to Canada ng easier na pathway, na mas cost-effective at less na hindi ka masyadong ma-overwhelm, ay pipiliin ko pa rin yung Labrador City. But, if I were on a different situation, let's say financially, I would consider other provinces over Labrador City if I have more means to do so. Probably, if I would kung mataas ang score ko sa express entry as an immigrant at may invite ako na pumunta sa Canada at pwede akong pumili ng province, ay hindi po Labrador City ang pipiliin ko kapag ganon. That's my honest opinion. Anong city yon? I would probably choose British Columbia or Ontario. Again, I would choose between both kung ako ay nasa express entry at pwede akong pumili kahit saang lugar ng Canada. Pero kung sa pathway na posible lang sa akin, sa age ko at sa financial status ko, on a worker category, Labrador City I think is the best option in that regard. Ayan. So, that's it for my video. I hope na meron kayong napulot na magandang asal. Meron kayong napulot na magandang information for me. And if you haven't subscribed yet, please consider to do so. Subscribe naman kayo sa channel ko. And kung meron kayong gustong makita or matanong or malaman about anything under the sun, ay sabihin nyo lang sa akin at iko-content ng lola nyo. Alright, see ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you for watching. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel. See ya. And if you can, panoorin nyo yung playlist ko, yung other videos ko, para naman achieve ko yung number of views kasi hindi pa monetize ang lola nyo. Pag na-monetize ako, parang magandang mamigay ng mga pag-giveaway galing Canada. Yung nga tipong, actually naisip ko na to dati sa UAE, sa Dubai. Meron ako mga pag-giveaways dati nun eh. Mga balikbayan, tapos bibigyan ng libre sa kung kanino man ang mananalo. Kaso, hindi ako na-monetize doon. So, dito sa Canada, hopefully, pag na-monetize tayo, kasi ayoko naman manggaling sa sarili kong pera yung pamimigay ko, diba? Yung galing lang sana, sakita lang din sa YouTube. So, if you can, if you're willing, thank you. See ya.